Ka ba sa character mo as Mace? Opo, sobra. Kasi feeling ko nga kahit sinong babae, pag ginampalan si Mace, talagang makaka-relate talaga. Ang babae kasi parang ganun no? Hirap na hirap talaga mag-move on, masyado na silang attached. So, kapag hiniwalayan sila or iniiwan, parang akala mo end of the world na. May pagka ganun naman po talaga ako. Tama. How was it filming a road movie like this? Kasi ang dami yung locations, di ba? Well, masaya naman. Actually, hindi naman kami nahirapan. In-enjoy po namin, lalo na nung mga nasa Baguio na kami, sa Sagada. Nung palayo na kami ng palayo, mas okay, mas nararamdaman namin yung pelikula. Si JM, nung sinabi sa yung siya ka-partner mo, pumayag ka ba agad? Considering na nawala siya na matagal, tapos you haven't really worked with each other yet. And how is it working with him? Nung sinabi po sa akin na si JM, sabi ko, talaga? parang hindi ka na-convince agad. Wala na bang iba pa? Ang busy po kasi yung isang option namin ni Direk. So, hindi ko Totoo ba na yan o sasabihin. binibiro mo lang siya? Totoo po yun. Pero, syempre, di ba? Yun ang first impression kasi nga hindi ko pa siya kilala, hindi ko naman alam paano siya magtrabaho. Lahat naman yun binali naman po ni JM nang nagkatrabaho na kami. Bumawi na. Talaga namang pinatunayan niya na para sa kanya talaga yung role. Yun. So, JM, how do you feel na pinagdudahan pala ni Angelica Laguna yung wisdom ng pagkuha sa'yo as the leading man? Okay lang po, Sir Mario. Basag. Basag. Siguro, ayun, marami pa po talaga akong kailangan i-prove. Marami pa akong, Pero JM, in all fairness sa'yo, talagang leading man ang dating mo dun sa movie. Thank you po. So, ang dahil dito, meron ka ng ibang mga ginagawa ngayon. Do you have a new teleserye? Do you have new movies to do? Pakikwento mo naman sa amin. Sa ngayon po, sa TV show, wala pa po. Pero sa indie films po, may ginagawa po akong dalawang movie po. Ano yon? Yung isa po, Invisible. Yung sa Japan, Yes po. And what's the other one? Yung isa po, Papa's Boy. Yan ba yung gay? Yes, opo. Sino nga yung kasama mo dyan sa Papa's Boy? Si Sir Benji Paras po, si Edgar Allan Guzman, si Ayo Aguila, tsaka si So, wala pang balak na bigyan ka ng bagong teleserye for 2015 after nakabalik ka sa Hawak Kamay? Meron po akong naririnig pero ayun, inaasahan ko po sana matuloy this year po. So, kumusta naman pakikipagtrabaho mo kay Angelica? Kamusta? Nung mga unang araw, hindi po naalis yung kape. Yung parang, syempre, andun yung na-starstruck ako. And may konting intimidation din. Na-intimidate ako at first. Pero hindi naman po pinaramdam sa akin yung set. So, gumaan po yung pakiramdam ko nung nakatrabaho ko na siya mismo. Ang dami yung magandang eksena dun sa movie. I think one of the best was the karaoke scene. I really enjoyed that one. Kayong dalawa, anong paborito nyo dun sa mga ginawa nyo dyan sa movie? Na eksena? Ako, siguro po yung pinaka-paborito ko yung nasa bangketa kami. Nung kinukwento ko kay Anthony lahat nung nangyari kay May sa... Like yung nakaupo kayo ng... Opo. Doon talaga ako, nung binasa ko yung script, yun talaga yung nagpa-oo sa akin sa pelikula, doon pa lang. Na-challenge na talaga ako. Siguro may ganun po kasi akong personality. Pag na-challenge ako, mas gusto kong gawin yung isang project. So, nung natapos ko yung eksena, actually yun po yung huling eksena ang kinuna namin sa movie. So, nung ganun po kabait si Direk Tonet, talaga pong pinatagal po niya yung taba ko.
So, nung nandun na po kami at natapos ko, iba ho yung pakiramdam talagang parang nakaka-high yung feeling na. Ang sarap kasi pag nade-deliver mo yung Oo, ang isang haba ng eksena. linya mo dun. Opo. Si JM po walang sinabi nun. Opo. Nahirapan po siya mag-memorize. Ikaw, JM, anong blessing for you? Actually, marami po eh. Pero kung yung sa aspeto na yung experience nung shoot po namin yung mga eksena na yun. Yung mga eksena po sa Baguio, sa Gada, sobrang sarap ng experience. Sobrang di ko makakalimutan yung experience. Oo nga, kasi nung nasa Baguio po ka, parang kami nakabakasyon na rin talaga eh. As in, makikita na rin namin isa't isa, kumakain siya sa isang restaurant doon, tapos parang na nga po kaming local. Sa Gada naman po walang lasa yung mga nakain na. Angelica, this is nothing to do with Tadhana, but I'm just wondering, ba't tinanggap mo yung pangako sa'yo, parang magkakaroon ka na ng anak na konti lang anong kabataan sa'yo? Nagtatape na ba kayo? Magsisimula na po. Magsisimula. So, yeah, why did you accept it? Actually, nung in-offer po siya sa akin, talagang mas, hindi po ako makapaniwala na in-offer siya sa akin. Na parang iniisip ko kung seryoso ba talaga si Tita Malu na gawin akong, kumbaga, nanay kasi una po binibigay sa akin yung award. So, hindi ko ma-imagine yung sarili ko na may anak ako na kasi laki na ni Catherine. So, Yeah. Siyempre, ang una kong tinanong kung talaga bang nakikita nila na mag-work. So, kung nagtitiwala naman po yung management sa akin po na kaya kong gawin yung character ni Claudia, edi, kumbaga, nag-take po ako ng malaking risk. So, saka inisip ko rin po kasi kung gagawa ko ng mother role, gagawin ko na yung isang role ng isang naging icon, di ba? So, doon na rin naman po ako papunta yung... O hindi, ang bata mo pa. I mean, kasi syempre, madami na akong roles na nagampanan, marami na akong, kumbaga, in-enjoy na moment sa career ko. So, gusto ko rin i-enjoy yung bagong phase ng career ko. Actually, for